Dito na yung morning, mga brothers and sisters. Good morning, mga friends. Hinahanap si Penong kanyang mga kaibigan dito. So, sa tigkoan niya share and then papawis muna ako konti. 3 rounds. Takbo, walking. So, may mga nakilala na rin kami Christian dito. And walking friends. Naging kaibigan dahil sa paglalakad. Kaibigan dahil sa stay. Gusto natin magstay na malusog. Blessed morning, Ate Melda. Morning po. So, work from home ba si Clarence o lagi siyang nabiyahe pa puntang work? So, ayan ang aking outfit ngayon. At ito naman. So, kita nyo yung aking outfit. Sa ulo ko naman yung short fit. Outfit with the short fit. Kasi sabi ni Pe, nangingitim na raw mukha ko eh. Susunog na. Kaya yung iba ay sa hapon sila paggabi. So parang hindi naman napapawisan, no? At napawisan din siguro sila kasi but then iba yung nagpapagod ka na physically, then nare-receive mo pa yung init ng araw, no? So active ako sa paglalakad, active naman yung araw sa pagpapainit sa akin. Yeah, so both nagre-receive ko yung blessing ng aking paglalakad, nare-receive ko rin yung blessing ng araw. Pag na lang masyadong sobrang init, ano? So, good morning ulit mga brothers and sisters. Shout out kay Pastor Luther Concepcion sa Karkar, Cebu. God willing, makapasyal kami dyan ng mga Oikos pastors. And also, shout out din kay kapatid na Nitz Buenape. Ayan. Sa ni Pastor Ruel Perez. Nitz Buenape Perez. Ayan. Lagi rin silang nakapanood eh. Ingat, Pastor Bobot, no? So, kagabi, nasa Quezon pa siya. And, ganun din sa aking mga kabatch sa PMI. So, mamaya po ay dadalaw kami sa burol ng mother ni Ampin. Dichoso nung dalaga, si Ampin. So, work from home si Clarence. Maigi naman. So, musta na lang kay regards kay Clarence, Melda. So, yung mga gustong mag-join sa mga batch ko, nag-message ako sa chat group natin. Hindi kayo maka-join, makapunta, padala na kayo ng ano nyo, no? Abuloy nyo sa ating kapatid na Ampin. Maaaring hindi naman yan masyado maka-apekto sa kanilang pangailangan.
But I believe it's a show of concern eh. Diba? Iba yung nagpapakita ka, nagpaparamdam ka na may halaga, nagpapahalaga ka sa kanila. Isa sa wala. Hindi naman kailangan malaki, di ba? Pero ganoon naman tayo, di ba? Ganoon nga yung kagawian ng Pinoy, di lalo ng mga Kristiyano. Kaya nga ang ano rito eh, you give yourself to doing good things, to doing the right things. Not just doing things right, but doing right things. Naging part na yan ng sermon ko eh. Doing the right things versus doing things right. Kasi minsan ginagawang ng tama yung mga bagay na ginagawa nyo by the numbers, no, proper ang process, yung steps. Nga lang, ginagawa nyo tama, yung mali pala gawain. Eh yung doing the right things, yun yung tama. Ginagawa mo yung tamang bagay, mga gawain. So, we're not doing this Bible morning walk the right way, but I believe this is the right thing to do. Diba? So, wala kang time makapag-devotion, humanap ka ng time. Kasi yun yung tamang dapat mong gawin. Hindi pwedeng sabihin, wala akong time. Yun yung tamang gawin eh. So, hopefully, maka-encourage ito sa atin, no? Magkaroon kayo ng mga Bible morning nyo, walking man yan or lying in bed, Bible morning while lying in bed. Or pwede rin Bible evening walk, Bible morning jogging. Nasa inyo na yan. Ang purpose ko ay maka-encourage din ito. Daily, we are being soaked in the Word of God. We have the instrument or the weapon to quench the wiles of the devil or the arrows of the devil. Panlaban natin itong mga salita niya. So I'm going to recap the commands. Conclude ko na po itong Luke chapter 12. Good morning po, Bishop Ruel. Thank you sa iyong encouragement na mag-walking. Nung nasa Canada kami, through Bishop Ruel Camias effort nga, nagstay kami sa Winnipeg sa bahay niya. Every morning, talagang paikot-ikot kami sa mall kasi pag na-snow, di ba? Bishop, no? Pag na-snow, hindi kayo pwede pero pag wala naman snow, ayan, naglakad din kami minsan na Pastor Ruben, Bibian, si Pe, kasama ko noon. So iba yung may ganito pala talagang routine ka eh. And halos kilala niya na nga yung mga tao doon sa mall eh. And you were able to meet friends and brothers and sisters in the Lord. Kaya kanina binati ko yung dalawang kaibigan dito ni Fe. Hinahanap siya. Kaso kailangan mag-alaga ng apo. So, to recap the commands of Luke chapter 12 para and so makonclude natin ang talaga yung gustong sabihin ng Luke chapter 12. Mahaba eh. 56 verses ba yun? So, ano yung mga utos niya ron? At paano sila nagkakaugnay-ugnay? How they relate to each other, no? So,
59 verses, no? Luke 12, 59 verses. So nagsimula siya by warning us, no? Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo, sa mga false teachings na pinapakalat ng mga bulaang guro. And sometimes nandun nga sila sa cloth ng mga sheep. Sometimes nandun sila sa tropa ng mga pastor. Doon sila nakamingle, nakatago sila ron. And they are introducing themselves as pastors, but are teaching false doctrines. So, hypocrites ang tawag sa kanila ni Jesus. Ingat kayo sa kanila. At pangalawa, no? After that, yung pag-iingat sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. And pangalawang command doon is huwag kayong matakot. Do not be afraid of those who can kill the body, but after killing your body, hanggang doon na lang sila. Wala na naman silang kayang gawin. Pero fear the one, no? Fear the one who can kill both the body and destroy your soul in hell. Natakot kayo sa Diyos. Doon tayo, sa Kanya tayo kailangang matakot. So that's the second important command rito. warning the disciples. Na huwag kayo matakot sa mga Pariseo. Ang kaya lang nilang gawin pakulong kayo, usigin kayo, persecute kayo, parusahan kayo, no? I-flag, latiguhin kayo. So, and to the point na pwede nga patayin kayo. But what they can kill would just be the body. Kaya rather be afraid of the one who can kill your body and also destroy your soul. Sa katawan naman natin na nagpapasya rin ang Diyos, di ba? Kaya shout out, condolence pala kay Pastor Arnold Mercado. Taga Winnipeg din yan. Bishop, nakapagkwentuhan natin siya minsan. So, namatay na yung kanyang sister dito, si Dr. Lisa Monson. At ate niya yun And pabalik siya. Balik siya ng Pilipinas dahil sa linggo na yung libing ni Dr. Lisa. So, condolence ulit, Tidong De Leon and Attorney Mrs. Monson. So, who's a family for na naturing na namin at tinuring din kaming pamilya na. Kaya nung nandun kami sa wake niya, parang reunion So, huwag kayong matakot sa kanila. Then, katakutan nyo yung Diyos. Then, do not worry also. Kasi, sabi niya, yung pangatlong command, do not worry about what you will eat or what you will wear. And, dinagdag niya na rin about what you will drink. Sabihin, do not worry about earthly things. The Lord knows about this. The Lord knows about your needs. So do not worry. Kasi nga, to them, ang focus ng mga Pharisees, ng mga taong malayo sa Panginoon ang puso nila. So they are worrying, focusing on things of this world. Yeah, do not worry. Yeah, shout out to Bishop. Kanina pa ako nag-shout out. Bishop Ruel and sa yung TNP. So nasusundan na yan ng aking mga members sa Oikos Dasma. Tanong po kay Pastor Rudy rin. Si Pastor Jefferson, ayan. Panood pa sila. Minsan kasi ako yung nag-Zoom online yung class ko sa gabi.
So, sabi ko nga, do not worry. Yun yung pangatlong mahalagang command. And so yung focus natin, alam na natin kung kanino tayo dapat lang mag-focus. Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos. Sa Kanya din tayo dapat magkaroon ng holy fear, banal na pagkatakot. At ganun din, acknowledge Him, no? So, as we fear Him, yun yung pangapat, no? Pagkilala sa Kanya. At pag-iingat na ikaila. Pagkilala versus pagkakaila. So, good morning, John. Si Brother John. So, yung kinikilala mo ang Diyos, kinikilala mo ang work ng Holy Spirit. Kasi yung iba, ang sin nila is kinakaila nila at itinatatwa. At hindi lang yon, binabrand pa nila, nagawa ng kaaway. No? And even those who are true-blooded, regenerate Christians, ito rin ang minsan kasalanan. Hindi naman dahil sa born again ka na, binorn again ka na ng Diyos, regenerated ka na, hindi ka na magkakasala. But this is the common sins in the church, of the Christians in the church, branding other Christians as doing wrong things, doing false things. Dahil sa sobra silang, masyado nilang baw sila sa kanilang mga traditions. Pagkilos ng Diyos, no? Bagamat sila nasa ibang mga tradition, it doesn't mean that hindi na sila regenerated Christian. Yung iba, sobrang yung makasarili, yung ang nila, sila lang ang tama. Yung gawain lang nila, yung perfect, yung gawain, yung traditional lang, pinaka-best, pinakamaganda. Sige, best na nga yung inyo. Sige, sa inyo na yung best. Pero it doesn't mean that we are doing things that are not of God. So yun ang ingatan nyo. Kaya dito niya sinabi yun eh. Mag-ingat kayo. You may talk false things about me, but beware of doing that to the Holy Spirit. Asan ba ang Holy Spirit ngayon? Di ba nasa mga regenerated Christians I possess, no? I am being possessed by the Holy Spirit. And He is the mark of my salvation. He is the seal guaranteeing my salvation. He is working in me. His fruit is in me. Although hindi pa kumpleto, His gifts, He choose to give some gifts to me. Although syempre, siya yung may kapangyarihan doon. Kung anong mga gifts yun, mag-serve lang tayo. So then, do not worry. Pangatlo yun, no? Tapos ito, yung ingatan yung matakot kayo sa Diyos. Ingatan. So these are important commands. Sabi nga, bakit ka mag-aalala? Yun ngang maya, sparrows, yun ngang ravens, yung mga flowers in the field, no? Even Solomon could not dress up in the pomp and majesty. So, kaya verse 15, yun yung isa sa mga nagustuhan ko ritong command. And nilagay ko na rin, Bishop, ginaya ko yung style nyo, nilagay ko na sa YouTube. In case na at least nandun gustong balikan ng pamilya ko, ng mga members ko, mababalikan nila.
mga kaibigan ko na gustong maalala, no? Ang inyong lingkod, di ba? In the future, kalooban ng Panginoon. Kaya, sabi niya rito, watch out. Kasi itong imperatives dito, sa verse 15, dalawa, no? Na-expound ko na to. So, dalawa, watch out. Ingat kayo. Tingnan yung maigi, no? Then, yung mga nangyayari sa paligid, parang ganun no? Tingnan nyo, maging mapagbantay. Then sabi niya, beware, no? Of guard yourselves. Ayan, bantayan nyo yung sarili laban sa kasakiman, against greediness, against covetousness. Kasi nga, yan pa yung pangalawang malimit na kasalanan ng mga mananampalataya. Greediness, covetousness, mga malalaking church, greedy, no? Kinakain, pati mga miyembro ng mga maliliit na simbahan, walang pasintabi no? Walang pasintabi yung mga mega church pastors na ito mega church workers na ito Alam naman nilang we are thriving, small churches as just thriving to survive Sisikap lang tayong para pabuhay. Kukunin pa yung mga miyembro mong faithful and giver, no? Aalukin ng mga posisyon, ng mga dadalawin. Kasakiman no? Yung mga church na ipon ng pera nila, puro outing, puro fellowship. Meron nga pala kaming outing na we'll be doing this in celebration ng anniversary ng Oikos Dasba. And kasi konti lang pa lang naman kami, saka kailangan namin rin mag-banding. Hindi pa ganun ka-close, no? Although we see each other every Sunday, pero iba rin yung spirit ng brotherhood, diba? Philadelphos, brotherly love. Philadelphia. Kaya ingat tayo. Kasi imbis na magamit na, no? Imbis na tayo rich in God, we are being rich in this earth. At yan ang warning ng Panginoon. Guard yourselves against greediness. Binabantayan mong sarili mo, binabantayan mong simbahan laban sa ganitong kasalanan ng puro pakabig, akin, sa akin. So, give enough to the missions, give enough to missionaries and those who are able to. Siyempre, maging wise din kayo, wise giver, no? Tulad ng wise kings. Kailangan tulungan nyo. Kailangan hindi, huwag nyo tulungan. Pero I'm saying, you participate in the kingdom of God, in establishing the kingdom of God while you are still alive, while you still have the resources to do it. Kasi yung ba nagpapayaman sa atin, di ba si Lord naman? Kaya yun, panlima na yun, no? Yung command sa Luke 12, guard yourselves against the sin of greediness. Tumuna tayo sa lilim, mag-ikot-ikot. Then so umikot siya ron. Again, do not worry. Tapos kaya sabi niya, yung sixth command niya rito, hindi ko na bantayan. Basta yung titingnan nyo lang sa Greek verb, yung mga imperative. Yun lang ang key ko dun, yung clue ko no? Pag tinignan ko sa Bible Hub, yung verb na to imperative. Then that's a command. Yeah, imperative verb yun You guard yourselves. Nang inuutusan ka, laging nasa second person yun no? Halimbawa, nag-utos tayo sa mga anak natin, maghugas ka, di ba? So alam ng anak natin na siya yung sinasabihan natin. Hindi na natin sabihin, ikaw maghugas ka. Hindi na.
ikaw maglaba ka, hindi mo na kailangan gawin yun. Sabihin mo lang, habang nakatingin ka sa kanya, magugas ka. So, habang nando si Jesus, nagtuturo, is teaching them, watch out, guard yourselves against greediness. Do not worry about all these things. Rather, yung ang sixth command ba yun is, seek ye first the kingdom of God. Dito sa Luke 12:31. Nasa Matthew 6:33 din po yun. Na? So, shout out din kay Pastor Norman. Sa mamaya meron kaming Greek class, Greek 1. So, mga 11 pa ako darating kasi kunin ko pa yung pinag-bookmind ko ng mga books nyo. So, Pastor Norman, sabihin mo lang sa tropa. At nakausap ko naman si Pastor Ferds, siya magte-take over sa first class. Kasi last week wala din siya. So, ayan. Seek first the kingdom of God. Sa Matthew 6:30 nga lang, and His righteousness. So sa Luke 12:31, wala yun eh. No? And all these things, ibibigay ko ang lahat ng inyong kailangan, ang lahat ng inyong concerns. Yung sinasabi nyo kailangan nyo ng pagkain, sinasabi nyo kailangan nyo ng matadamit, ito ang damit ko, matagal na itong nasa cabinet eh. Pero itong pantas ko, nito lang nung nagburakay kami. Pero itong short fit ko, hindi ko nga ginagamit to. Sabi ko, collection ko yan eh. Regalo rin sa akin to eh. Ni Goryo. Yan, si Goryo. Pero sabi ko nga, sabi ni Pe, umiitim na mukha mo. Oo, yan. So, nag-short fit na tayo. And, again, verse 32, huwag kayong matakot, munting kawan. No? Another imperative. Pangpito na yun. Huwag kayong matakot, munting kawan. Although, inulit niya rin yung bakit hindi kailangan matakot. No? Sapagkat ikinalulugod ng Ama na ibigay sa inyong kaharian. Oh, we are heirs of this kingdom. We are heirs of the kingdom of God. Ayan, good morning kapatid na Christian. So, gusto na? Maaga ako after kasi kagabi, nakatulog na ako after na Zoom class ko sa Hebrew. Kaya, hindi ko na masyadong naano yung aking mga messages. Morning Christian and Herlin. So, ano yun? Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Inyo na nga yung kaharian eh. Ang kaharian na Diyos ay inyo. Huwag kayong matakot sa inyong kakainin, sa inyong daramtin, or even about your drinks. Ang challenge niya pa nga sa mga Christians dito, ipagbili nyo yung ari-arian. That would be another imperative. Ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. So, be rich in God, because where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun din ang puso nyo. So kung kayamanan ninyo, nag-uumapaw di sa mundong ito, at hindi man na kayo, hindi nga kayo nagtatides, hindi kayo nagpe-pledge sa church, hindi kayo nagbibigay, nagte-take part sa mga Christians, di ba? Activities. Meron naman kayo. Ano naman ng Panginoon pag wala tayo? Hindi naman tayo pinupwersa ng Panginoon. Although tinuturuan niya pa rin tayo, kung meron kang isang talento, huwag mong ibaon. Gamitin mo pa rin yan para sa kaharian ng Diyos. Sabihin, kahit pa konti yan, gamitin mo pa rin. Kasi kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang puso mo. Yan. So, maging handa kayong lagi. Ito yung kahapon, pang-8 o pang-9 na nga yata kasi ang daming maliliit na commands doon sa verse 34. 33. And sabi natin pang-8, yung sa na-discuss ko sa Bible Morning Walk, ang sabi niya ron, Luke 12:35. Excuse me. Dress up. Get ready into action, no? Get ready in the battle. Damit na kayo, mag-ayos na kayo. Gird up your loins. Ito yung laging sinasabi sa mga
mga sa Israel, sa mga propeta ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, gird up your loins to be ready in battle, to be ready in your missions, in going out, di ba? Lalabas ka, bibihis ka na ng yung suot mong tama. Construction worker ka, andyan na yung belt mo ng para sa yung mga tools. So, yun yung sinasabi sa Luke 12 verse 35. And keep your lights always burning. Laging yung gawing nagniningas ang inyong mga ilawan. Looking at the 10 virgins, di ba? Sa Matthew. Mag-ingat, ingatan yung lagi ng yung ilawan ay nagniningas. No? Kung tayo ang ilaw at asin ng sanlibutan, yung ilaw natin, that would be our life, testimony, that will be our witness. So, ingatan natin laging nagniningas iyon. Kung yun yung ang command sa atin, the Great Commission, hindi, laging yun, nandun yung seal natin, no? To make disciples, sharing the gospel, baptizing them into the church, discipling them, teaching them, di ba? And ito na yung kahulihan. Ayun na pala yung kahulihan. But I would conclude this, no? Kaya nga pinagbabantay. Kaya yung sabi niya, yung mga servants ko na mga ready na magpuyat, yung mga servants ko na always awake, alert, enthusiastic in serving me, they are my faithful and loyal servants. They are the faithful and wise palang ginamit dito. Sila yung mga tapat at matatalino kong alipin. Tapos ano pa sabi niya? Sila yung mapapalad. Blessed are these servants. Makariyoy. Na-discuss na natin first Bible morning walk natin yan, yung the Beatitudes. Makariyoy. Happy are them. Blessed are them. Joyful are. Joyous Christians ang mga ito. Mapapalad sila kasi naabutan silang gising ng Panginoon. Mapapalad sila kasi matatalino sila, tapat sila. Kung alam nga lang yon kung anong oras darating ang anak ng tao, di magbabatay kayo, no? Pero hindi ganon. Kaya maraming Christians hindi ready, hindi prepared sa pagdating ng Panginoon. Kaya ang pagdating daw ng Panginoon parang thief, na parang magnanakaw, thief in the night. Kaya dress up, get ready into action. So siguro ikot na ako para pag dating ko sa dulo, patapos na naman ang ating Bible morning walk. Kaya ano ang sabihin ito? Ahanda niya tayo. Unlike those of the Pharisees. Ni-rebuke niya rito sa last part ng passage. Kayo nga, alam nyo, pag yung south, yung hangin na galing timog, mainit yon. Alam nyo, pag yung nababasa nyo nga yung ulap kung anong mangyayari sa panahon. Hindi nyo nababasa yung panahon na darating. Parang ganun sinasabi ni Jesus. Hindi nyo ba nababasa? Na ito, kaya sabi niya rito, sa verse 49, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Wow, no? So, hindi pa naman dun sa tinignan ng mga commentaries, that fire he's talking of would be yung panimulang apoy. Kumbaga sa nagsisiga, ito yung unang sindi na hopefully nga magdire-diretso. Ganun. Pero sabi niya nga, at sana'y nagliliyab na ito, hindi lang magdire-diretso, magliyab na. He's talking about his coming Passion of Christ. Nalalapit na po mga Holy Week, mga kapatid. And good morning ulit, Christian. Nalalapit na po.
ang pagse-celebrate natin ng pagdurusa at paghihirap ni Kristo. So ang sabihin niya, I came to bring fire on earth. Magdala ko ng apoy dito sa mundong ito. Yan. He's talking about yung magiging yung passion niya, pagpasok niya para gawin talaga yung kanyang parito niya sa mundo ito, para gawin talaga yung kanyang mission. And that includes his suffering. It includes pain, no? Suffering, and ultimately death on the cross. So sinabi niya sa verse 50, may isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. So that baptism is not about water baptism, no? Or baptism in the Holy Spirit. It's the baptism, the right of entering this suffering, pain, and death on the cross. Di ba? Ito yung pagpasok niya dito sa matinding mangyayari na sa kanya. No? Yun yung sinasabi niyang baptism na kailangan maranasan ko. So, baptism is a rite of entrance, ritual to enter, di ba? So, when you are baptized, you are now accepted into the community of Christians. You are pronounced publicly as having the faith, as having Christ as your Lord and Savior. So dito naman, Jesus, I am proclaiming yung baptism of pain, baptism of suffering, baptism of death in the cross na kailangan kong maranasan, na kailangan mabautismoan ako sa ganitong bautismo. Kaya, sabi niya, and time will come na mayroong mga divisions na mangyayari. And may mga wars na mangyayari. So, sa mga huling bahagi nito, kaya mag-ingat kayo again. Sinimulan niya sa pinag-ingat na tayo sa mga Pariseyong, mga mapagkunwari, diba? Hypocrites. Halos nag-end siya rito sa verse 56, mga mapagkunwari. So he's talking against this mga akala mo relihiyoso, akala mo mga totoong tao sa simbahan, taong simbahan, pero mapagkunwari. So generally speaking na to, ayokong mag-point out ng kung sino man. Pero that is who we are now, the church now, Si Hans Kung nga meron siyang description, the evil unnature of the church. Yung evil unnature. Hindi yun ang kalikas talaga ng simbahan. Pero yun ang nangyayari sa simbahan ngayon. Meron siyang evil unnature. Because not all are regenerates in the church. Not all are born again in the church. Maybe religious kayo. Meron kayong membership dahil sa doon kayo lumaki. Pero you have not yet experienced the regenerating work of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, yan. So shout out tuloy kay Bishop Ruel Camia. Thank you, Bishop. So, post natin, i-search nyo rin yung Tinig ng Pag-asa, mga kapatid. And you can watch the teachings doon. Faithful teachings, ng Word of God doon through Bishop Ruel Camia. Kaya, yun po. Yun yung kaugnayan ng mga utos na ito, mahalagang utos na ito, para maingatan tayo. Maingatan tayo sa panahong ito. At maunawaan natin ang mga pangyayari, ma-acknowledge natin si Christ, yung buong tiwala natin ay maibigyan na sa Kanya. Ang church, alam niya kung ano yung kanyang responsibility, alam niya yung kanyang role, alam niya kung saan niya ibubuhos ang kanyang wealth,
Alam niya kung ano yung purpose niya rito, to be rich in God and not to succumb into the sin of greediness. Maingatan tayo sa kasalanan ng kasakiman. Pagpalain po tayo mga kapatid. God bless po. I'll be praying for all of you, no? And also for the churches ng Oikos, and shout out din sa Unida Christian Church of Canada at sa mga pastor na nasa ilalim nito. God bless po. Natutuwa naman kami. Continue to treat us as brother, sisters in the Lord. So, patuloy po kaming papasalamat sa mga maraming blessings na naging bahagi din po kami ng inyong mission. So, Ngayon tayo kuya. okay. Thank you po. Thank you, Lord. Good morning po mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Ito po ang ating Bible Morning Walk. God bless po sa ating lahat.